Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Albay. Nagpa-press con si Senate President GC Escudero. Sabi ni GC Escudero, yung mga House prosecutors daw, mga stubborn, mga matitigas ang ulo. Bumanat mga kababayan, si GC Escudero, pumisbak sa Congress. Yan sabi ni GC Escudero, matitigas ang ulo. They make things difficult. Nawa na si GC Escudero ng mga Duterte. Baliktad yata, Senate President GC Escudero, yung sinasabi ninyo. Ang nagpapahirap po sa proseso ng impeachment, kayo. Ang sabi ng Constitution, napakalinaw. Trial shall forthwith proceed. Ang ginawa ninyo po, binalik ninyo sa Congress na dapat sana nasimula na. Unang-una yung sinasabi ni Tito Sen. Ay grabe niya, sabi ni Tito Sen. After na i-transmit, mga kababayan, yung articles of impeachment ng Congress sa Senado, ang ginawa mga kababayan ng Senado, nag-adjourn. Sabi ni Tito Sen, may 4 hours pa niya. Ano man na niya kung nirefer yon after na ma-transmit sa kanila, nirefer sa Committee on Rules. Hindi niya yun ginawa. Madaling sabi mga kababayan, pinatulog. Yan ang sabi ni Tito Sen, which is a violation ng forthwith. Di ba? Tapos ang nirason, mga kababayan ng Senado, adjourn na daw sila. Isabi nga po natin mga kababayan, may 2 pang araw na natitira sana. February 5, nag-adjourn. Sa kalendar nila po ng session, dapat February 7 pa, hanggang February 7 pa dapat sila po. Kinat short. Alam na ninyo, the rest is history. Pagkatapos, sasabihin mga kababayan ni sasabihin ni Senate President GC Escudero, matitigas yung ulo daw ng mga taga-kongreso, ng House prosecutors. Pagkatapos, pinahihirap daw po ang mga bagay-bagay. Kayo yung nagpahirap po ng mga bagay-bagay. Tinituro ninyo yung Congress. Gumawa nga kayo ng schedule, calendar, June 2. Tapos, biglang nilipat ninyo sa June 11. Di ba? Talagang may problema. Pati yung pag-take off ng mga senator judges, imbes na gawin ninyong isahan lang, una kayo muna. Tapos, the following day, yung mga senator judges. Afterwards, magmumosyon man lang pala si Batong i-dismiss. Senator judge na nagmosyon na i-dismiss yung kaso. Natrabaho dapat ng Defense Counsel ni Sara. Dinastify pa mga kababayan ni GC Escudero sa kanyang press con kanina. Ito, sabi dito sa report ng Abante News, pakinggan ninyo si GC Escudero. Decision ng impeachment court yan. That is how things should ordinarily run. Gano'n naman talaga dapat yung takbo. Pero ulitin ko, wala naman pwedeng pumigil nga na maghain ng kung ano-anong motion na gusto nilang ihain na pagpapasa ng impeachment court as they come along. Pero ang Senator Judge, alam ko ba, ganun pa na sila, halimbawa isang motion na Relax si GC Escudero. Walang, sa nakasulat nga, lahat na nagsasabing ganun. Saan ba nakasulat na bawal yun? Hindi, sa nakasulat na bawal yun. Saan yung batas? Hindi, iba yung opinion. Yung judge sitting only as a judge, tapos yung defendant. Sui generis nga ang impeachment court eh. So, babalik ko lahat na nagsasabing mali o bawal yung motion na ginawa ng isang senator judge, nasaan nakalagay? Na may mga motion na pwede, may motion na bawal. Ang nagsabi niyan mismo, yung mga batikang mga legal luminaries, constitutionalists, hindi man dapat yan ginagawa. Yung mga reporters kasi, hindi man makapag-cite ng mga probisyon ng batas kasi hindi man mga abogado.
Di ba? Sabihin mo yan na Chis Escudero during the impeachment trial. Simulan mo na kasi yung impeachment trial para may pagkakataon yung prosecution and the legal luminaries, private prosecutors na ma-raise yung mga ganyan na question. Di ba? Siguradong tatayo yung prosecution. Your Honor, di ba? I-questionin yung mga maling motion, lalo kung ang magmomosyon mismo ng sitting senator judge. Pero dito sa interview, pwede mong sabihin ng ganyan. Kasi unang-una, yung mga karap mo, mga reporters, wala mang legal background. Tama po. Talaga ito si Chis Escudero. Ituloy natin yung interview, press con niya kanina. Yung listahan na yun. Hinanapan niya ng listahan ng batas. Wala akong pakituro naman. Maglabas daw ng prueba. Makita rin namin, mapag-aralan namin. Kasi wala akong alam na listahan ng pwede at hindi pwedeng gawin, pwede at hindi pwedeng sabihin ng isang impeachment court judge. So sa kanya, mga kababayan, lahat pwedeng gawin ng senator judge. Kaya pala inahayaan niya yung mga senador dumaldal ng dumaldal, showing partiality doon mismo sa sesyon ng Senado. Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Wala na yung impartiality. Gone with the days of the Senate sitting as an impeachment court, mga kababayan, tulad noong panahon ng impeachment kay Erap at kay Corona. Makikita ninyo ang display ng impartiality ng mga sitting senator judges. Hindi basta sila nagpapayag ng mga kung ano-anong salita tulad ng ginawa ni Bato, ni Bongo, ni Robin Padilla at saka lalo na ni Amy Marcos. Si Amy Marcos at si Robin Padilla kasama pa ng akusado sa Kuala Lumpur. Ganun katindi sila ngayon. Kahit yung simpleng delikadesa, mga kababayan, nawala na dito sa mga senator judges. Imagine si Bato mismo, sitting as senator judge, siya yung nagsisik ng dismissal. Nasabi ng mga constitutionalist, hindi man na niya yan dapat trabaho ng isang sitting senator judge. Kumbaga, may magsik ng dismissal ng kaso, trabahoan niya yan ng defense counsel ni Sara Duterte. Ang lumabasan niya, umakto na defense counsel ni Sara, yung mga senador mismo. Yun ang nakakalungkot. Pero sabi ni Chis Escudero, wala man anyang mali sa motion. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, naapiktuhan yung utak ni Chis Escudero, kababayang Chis Escudero, ng pagpakilay niya. Di ba? Tinawag pang matitigas ang ulo ng mga House prosecutors. The stubbornness of the House of Representatives prosecutors in an impeachment trial of Vice President Sara Duterte does not escape Senate President Francis Chis Escudero. Sabi po niya sa press con kanina, I do not want to jump the gun given how stubborn they are since they won't even accept the pleading. I won't be surprised if they will actually do that. Imagine accepting the order, the pleading, the answer, even the appearance. They make all of that difficult. Honestly, I will not be surprised anymore. Sabi po ni Chis Escudero. Of course, hindi basta gagawin yon. Alam ng House prosecutors yung laro ng mga senador. Kasi alam ng mga House prosecutors kung saan nakakiling yung maraming senador. O, diba? Kung tinanggap yon, yung binalik unang-una, wala sa konstitusyon yung remand. Kasi sabi ng mga constitutionalist ng mismong nag-draft ng konstitusyon, ang dapat niyang ginagawa ng Senado, tanggapin yung once it is transmitted, it should be considered regular. Ibig sabihin, may presumption of regularity and legality, ng mismong articles of impeachment. Ang ginawa mga kababayan ng mga senador, binalik, sinabing, kailangan nang niyang i-review. Kasi baka may violasyon doon sa tinatawag na 1-year bar. Hindi man dapat silang gumagawa noon, kundi yung defense mismo na sila. Mga senator judges yung nagsabi, you see, talagang may problema. Pagkatapos, ngayon, binabaliktaran mga kababayan ni Chis Escudero, yung mga House prosecutors na pinapahirap
yung proseso. Nag-iingat yung mga baka maisahan sila at sabihin, pag tinanggap nila yon, wala niya, may violation na niya sa 1-year rule. Kasi kailangan ninyong mag-refile sa next Congress. O diba? Yun na nga yung sinasabi ng kampo ng mga Duterte sa kanilang pagsagot sa summon. May motion to dismiss na rin. Kung anong ginawa ng mga senador, yun din ang ginagawa ng defense. Ganun katindi ito mga kababayan. Ayan si Cheese Escudero mga kababayan, pakinggan natin. Yun pala sir na wala silang compliance doon sa number 2 doon sa order, pero may assign silang prosecutors. Lahat yun posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yun, papahirapan. So hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahong ito. Pero if hindi po magsabit nung second document na compliance yung 20th Congress House, what happens Then dito? The court will decide accordingly. Hindi ko alam, ayokong pangunahan kasi iba na rin yung composition ng court. Pero sir, di ba, you mentioned before na pwede pa rin kayo mag-decide to continue the trial even without that. Remember, I also said the 19th cannot bind the 20th. The 20th Congress, the 20th Impeachment Court, the 20th Congress Impeachment Court, the 20th Congress House can reverse whatever decision was made by the previous Senate, by the previous Impeachment Court, by the previous Congress. So pwedeng baguhin yung order ng Impeachment Court na papasok, pwedeng i-modify yon, pwedeng i-abandon yon. Ang decision ng Impeachment Court yun. O, kita ninyo, mga kababayan, sino ang halata na nagpapahirap ng proseso? Di ba po ang Senado? Pagkatapos, ang itinuturo ni Cheese Escudero na nagpapahirap, yung Congress. Kung hindi sana ninyo yon ni-remand, binalik, at ang diniscuss na ninyo, yung schedule ng pre-trial. Di tapos na, kailan talagang dinisinyo ninyong mahirap? Kasi, alam ng mga mamamayang Pilipino ang intensyon. Ang intensyon talaga is to dismiss the case. Hindi na matuloy ang trial. Kasi, hindi man totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na I want a bloodbath. Nga sabi ng prosecution, nasa na yan yung bloodbath? Bakit ganito? May dismissal. Gustong ipa-dismiss doon sa sagot sa summon ng Senado kay Sara Duterte. O diba? Yun ang sabi ni Atty. Bukoy, nasa na yan yung bloodbath? Paulit-ulit, mga kababayan ang sinasabi ni Cheese Escudero. Yung magaganap, mag-i-issue ng summons, magfa-file ng answer, at may 5 araw ang prosecution para mag-submit ng reply. June 10, nag-issue ng summons ang Senado bilang isang impeachment court. June 23, last day, nag-submit ng answer ad cautelam ang ating ikalawang Pangulo. At mula June 23, 24, 25, 26, 27, 28, Sabado yon, so meron hanggang Lunes ng tanghali ang Kamara para magsumite ng kanilang reply kung nanaisin nila. Magsumite ng reply, hindi mandatory, doon sa answer ad cautelam ni VP Sara Duterte. Ang bakit noon of June 30, dahil hanggang doon na lamang yung kapangyarihan at authority ng Kamara at ng mga prosecutors nila na magsilbi bilang prosecutor dito sa impeachment trial. Sir, sabi ni BP Sara, hindi siya pwede i-compel na sumagot dun sa mga allegations o kaso nakapaloob sa articles of impeachment, considering na yung Senate Impeachment Court ibinalik sa Kamara yung articles of impeachment. Yun yung nakalagay sa answer niya at hindi para sa akin na komentaryohan yun dahil korte, impeachment court na, ang dapat tumugon doon kung sakasakali. Hindi para sa akin na husgahan yon o bigyan ng kulay yon. Tinatanggap namin yung kanyang sagot at yung posisyon niya. At dahil doon, meron siyang motion to dismiss na noong una parang binatikuso ng tagapagsalita ng Kamara ang Senate Impeachment Court spokesperson dahil parang telegraphing or coaching the VP dahil nabanggit niya na yun ang pwedeng ang i-file ng Vice Presidente. Ulitin ko, hindi para sa akin na komentaryohan ang sagot
ng Vice President, tatanggapin namin yun bilang sagot niya dun sa summons na Doon pa lang sa tanong ng reporter, iniiba na yung sagot ni Chis Escudero. Ang tinatanong po, yung reaksyon niya, parang tinitelegraph na ng Senado yung dapat gawin ng defense, na yun man talaga yung ginawa. Motion to dismiss. Ano ba? Yun ang sinabi ni Atty. Tungol. Pinapangunahan na. Kaya nga sabi natin mga kababayan, doon sa mga previous vlogs natin, para yata si Atty. Tungol, parte ng defense team, hindi yata 16-man defense team yung kay Sara, 17 man yata, yung isa embedded sa Senado. Idagdag mo pa si Bato, si Bongo, si Amy Marcos, si Robin Padilla, at yung the rest of the 18 senators na bumoto sa remand. Formidable po ang defense team ni Sara Duterte, kasama yung Senado. Ay, buhay mga kababayan, kung bakit nagkaroon pa tayo ng mga senador na ganito. Sinalaula na mismo yung kanilang institusyon. The institution of the Senate, mga kababayan. Umiiwas sa pagsagot si Chis Escudero po. issue ng impeachment court. At hindi para sa aming komentaryohan yun na tama yun o mali yun. Hindi ba yung sagot? Yung reply na ibibigay ng Kamara sa sagot ni VP ay... Kung gusto nila. Pwedeng hindi. Pati naman yung answer, pwedeng hindi. What happens if hindi magbigay? Sa court na lang po sila magpapaliwanag. What happens kung hindi magbigay ng reply? Opo. Wala silang sagot dun sa sinabi ni VP Sara. Pero pwede pa rin po silang magpaliwanag pagdating ng impeachment trial. Hindi na wala yung right nila magpaliwanag or banggain yung sinabi ni VP. Tiyak ko pag-uusapan yon. Kung pag-uusapan yung motion na yon na nakapaloob sa sagot ni VP Sara, then bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong ilahad yung kanilang argumento. Pero on a normal court, SP, pwedeng kunyari hindi magbigay ng answer pero sa mismong trial na sila magsalita? Pwede, hindi siya deemed or considered waived unless under exceptional circumstances hindi siya papayagan ng korte for being dilatory. Pero sa palagay ko, walang ganun dito. Isa pa, SP. SP yung ginagawa ngayon ng prosecution na halos maya't maya nagpe-press con sila. Ngayon pa lang sinasagot na nila yung sagot ni VP katulad kahapon sa kay Attorney Bukoy. Is that normal? Is that okay? Hindi po ba sila patatahimikin ng impeachment court? Sa ngayon, hindi pa siguro dahil hindi pa naman nagsisimula ang trial. Pag nagsimula na kasi ang trial, dapat lahat ng gusto nilang sabihin doon na mismo sa trial. Pero sa panahong ito, walang prohibition. Katulad ng mga tanong nyo sa akin ditong nagdaang araw, pwede ba niyong i-publish yung answer na binigay sa inyo ng Kamara base sa receiving copy nila? Walang prohibition na gawin yun. Pero pag may trial na? Ibang usapin kapag may trial na dahil pwedeng magbigay ng kautusan ng impeachment court na limitahan o pagbawalan ang mga parties sa kaso na magsalita. Pero desisyon ng impeachment court yan. Sir, ngayong araw daw, sasubmit na yung certification ng Kamara na dumaan sa tamang proseso yung articles of impeachment. So kapag na-submit yun, babawiin na ba yung decision ng Senate Impeachment Court na i-refer back yung articles of impeachment? Hindi, dahil dalawa yung kautosang binitiwan ng Senado, kung maalala mo. Pero yung second yata, mahirap nilang i-comply hanggat hindi pa nagko-convene. Kaya nga hindi pa kompleto yung compliance nila. So, dalawa yung compliance na hinihiling na impeachment court sa Kamara. Yung isa ay pwedeng mabigay ng 19th Congress. Yan yung patunay lumabag sa one-year ban. Pinapaliwanag na hindi sila lumabag dito. At pangalawa, yung patuloy ng kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. So yung decision na yon to refer back yung articles of impeachment, mananatili yun hanggang 20th Congress? That is the operational meaning of the order issued by the Senate Impeachment Court, yes. Sir, maliwanag naman yun dun sa order. Sir, next week, di ba basically, technically parang 20th Congress na.
So, mapapalitan na, sir, may mga prosecutors, pero may mga na-retain pa rin naman. Then, yung 28th Congress papasok na rin. So, paano po yung magiging process lang? Hindi yun question kung mariretain sila. Desisyon ng Kamara yon. Pero ang issue ay, ang authority, ang otorisasyon na binigay ng 19th Congress sa mga prosecutors, na re-elect man sila o hindi, ay hanggang June 30 lamang. Kailangan bigyan sila ng panibagong otorisasyon ng Kongreso na magsilbi bilang pareho man o magkaibang prosecutors sa ilalim ng 20th Congress. So, sir, kailangan pa ng plenary action pag gano'n? Plenary action ang kinakailangan, oo. So, basically, sir, walang prosecutors muna from June 30? Kaya nga, Pebrero pa lang, sinasabi ko na sa inyo, di ba, dun sa mga nagmamadali, hindi pwedeng magpursige ang trial dahil walang prosecutors mula June 30 hanggang July 28. Di ba, noon pa sinasabi na natin yan eh. Hindi naman pwedeng mag-trial na isang panig lang. Sir, so given yun, sabi ka... Problema na yun ng Congress, ng House Prosecutors. Kahit sa regular courts naman po, may records man kasi ng kaso, pwede yun ipasa. Halimbawa ako, may kaso, gusto ko magpalit ng abogado, pag-aralan yun ng panibago kong abogado kung hindi na kumbinsido doon sa dati kong mga abogado na humahawak ng aking kaso. In like manner, sa Congress, ganun din. At sa sitwasyon ngayon, mga kababayan, yung mga House Prosecutors, dalawa lang yata yung hindi nanalo. Lahat ng mga naunang pinangalanan na House Prosecutors, lahat nanalo. Idinagdag nga yung dalawang bago. Si Laila de Lima, tapos si Chil Jokno. So ano naman problema doon ninyo? Di ba? Transition man lang po. Kaya lang talagang ginawa ninyong mahirap. Ang gumagawa ng mahirap, yung Senado, hindi man yung Congress. Imbes masimula na yung pre-trial, kung ano-ano pang mga procedural questions, madili lang ng madili. In worse, yung Senator Judge na si Bato, siya pa yung nag-motion to remand, to return to Congress. Na hindi niya yun gawain dapat. Yan ang sinasabi ng mga konstitusyonalist. Yung mismong nagsulat ng saligang batas. Hindi man lang kung sino-sino nagsabi para hindi paniwalaan ni Chis Escudero. Kapwa mo mga abogado at mas na brilyante na mga abogado. Yung isa si Renato Pono, dating Chief Justice. Tapos mga dating Associate and Senior Associate Justices ng Supreme Court tulad ni Ascuna at ni Carpio. Pati nga mga kababayan, yung mga non-constitutionalist na si Atty. Rene Sarmiento at Christian Monson. Ini man lang kung sino-sinong abogado yung nagsasabi. Mas naniniwala ang mga mamamayang Filipino dito sa mga legal luminaries kaysa sa inyo sa Senado. Lalo na kay Batorni, hindi man abogado, nag-abogado kay Sara. Kaya sabi ko mga kababayan, dapat tama yung yung isang proposal, Dean of the College of Law, yung nag-propose na nakalimutan ko, na dapat niya sana ang umupo as presiding officer nitong impeachment court, yung Chief Justice ng Supreme Court. Para impartial talaga mga kababayan, walang impluensya ang political alliance. Mas matino pa nga po, kahit hindi abogado, expert sa parliamentary rules, itong si Tito Sen, sana mapalitan si Chis Escudero bilang Senate President para ang presiding officer, mga kababayan ng Senate Impeachment Court ng 20th Congress, si Tito Sen. Di ba? Ito mismo yung pinipoint out ni Tito Sen, mga kababayan, sa mga interviews. Kung si Tito Sen, yung presiding officer, hindi sana nangyari yun na na-remand. Hindi yun gagawin. I-out of order ni Tito Sen si Bato. Pero si Bato, hinayaan ni Chis Escudero. Sinuport pa ng ibang mga kaalyado. Si Joel Villanueva, si Alan Peter Cayetano, si Bungo, si Robin Padilla. Naging parang sesyon ng barangay council po yung Senate. Nakakaya. Naging kaya-iya, mga kababayan, yung Senado sa pamumuno ni Chis Escudero dahil dito sa impeachment case. Ni Attorney Bukoy, yung spoke sa House, magre-request po sila after nila mag-file ng reply dun sa answer ni VP Sara, magre-request sila sa impeachment court na mag-set na ng pre-trial date at ng trial date. Pwede ba yun? Hindi. Kasi kahit yung authorization ni Attorney Bukoy ay hanggang June 30 lamang.
mag-expire at maglalapse din yun. Ahente lamang siya, spokesperson lamang siya ng prosecution panel. So yung prosecution panel na mag-a-appear, ano ba siya, spokesperson ba nino? Agent nga lang siya. Agent. Principal agent. Wala nang prosecution by June 30. No, spokesperson ba siya ng prosecution? O de sino yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. Pati yun, pinoblema pa niya, no, ni Chis Escudero. Isigurado naman na si Bukoy, mga kababayan, magpapatuloy as impeachment court spokesperson. At yung Congress, sigurado naman po na itutuloy. Ang nagdududa lang na hindi itutuloy kayo. Alangan man mga kababayan, yung 28th Congress, na parehas man lang yung mga personalities ko, konti man lang po, ang mga hindi nanalo, magbabago dahil bago ng pangalan ng Congress, hindi na 19 kundi 28th Congress. Ipari-parehas yung mga tao na nandoon. Ang speaker si Martin Romualdez pa rin. Although gustong palitan ng mga kalyado ni Sara, konti man lang sila. Super majority po. Di ba? And ito mga bagay na to, dapat hindi na ito pinoproblema ni Chis Escudero. Problemahin niya yung na-transmit na sana sa kanya na articles of impeachment. Yun. So, yung pre-trial at yung trial date sa 20th Congress na po? Sa 20th Congress din, kasi paano mga isa-set yon ng walang prosecution? Kung mag-set kami, ulitin ko Pebrero pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Paulit-ulit lang? Paano ka mag-set ng pre-trial na kailangan may magkabilang panig? Hindi naman pwedeng abogado lang ni VP Sara mag-attend doon. One-sided naman yon. Hindi na pre-trial talaga ang tawag doon. Pero so dati may ginawa kang calendar, diba? Hanggang October 9. Oo, pero ang bumulaga sa amin doon, base sa, kaya nga, working calendar yon, di ba? Ang bumulaga sa amin doon, yung authority nga, kasi iba kami, iba ang Senado ako hanggang 2028 pa. Pero yung prosecutors, yung congressmen, hanggang June 30 lamang. Sir, also sabi po niya ni Attorney Bukoy, yung ombudsman daw po, yung investigation nila hindi dapat magtuloy dahil matapos dapat daw po muna yung impeachment trial. Hindi Tama para ba? sa akin na komentaryohan yon. Hayaan na natin ang ombudsman na sumagot sa kanya. At tila yata hiwalay yung away na yon sa iba pang away na gustong pasukan ni Attorney Bukoy. Silang dalawa na lamang yun siguro. Nympha. Sir, ginagamit kasing defense, based dun sa answer ng Vice President, ginagamit nilang defense yung pag-return ng impeachment court dun sa articles of impeachment. Ano ba talaga ang ginawa ng impeachment court? Kasi ang claim nila is the articles of impeachment was returned, so there's no charges against her to speak of. There are no charges against Argumento yan ang isang panig. Subalit, I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Hindi pa nakalagay yun doon? So, ang sagot siguro, yung nasa order na lang, ang pagdedebatihan yan, kung may issue, pagbobotohan yan, kung sakasakali pagdating ng trial. But I cannot, even if I am the Senate President, bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. So yun lang ang masasabi kong sagot dun sa ganong posisyon. Basta sir, hindi nawala sa Senate yung charges, hindi nawalan ito ng jurisdiction nang dahil doon sa pag-return ng articles of impeachment Hindi sa ko House. pa, yun ang nakalagay sa order. Madaling sabi kasi, ang nangyari rito, gumawa sila ng problema na pinoproblema nila ngayon. Nasa kamay na nila, transmit na nila sa kanila yung articles of impeachment. Ang ginawa nila, imbes na simulan agad yung trial, as mandated by the Constitution, binalik nila sa Congress. Ang ginawa naman ng Congress, siyempre, bakit niya kailangan ibalik? Kung kailangan lang naman certification. Nag-certify and dinefend nila yung pagtanggap ng mismong articles of impeachment. Pero dahil nasa ginawa ng Senado mga kababayan na ibinalik, nagkaroon ng rason si Sara na magsabi, ano man niya yung sasagutin kung wala man sa akin yung binalikan niya sa Congress yung article.
Pinasa-pasa, mga kababayan, madaling sabi. Yung mga sinasabi, tama yun, mga komentaris, na mga legal luminaries. Drinibol na niya, pagkatapos, pagdating ng last minute, ipinasa-pasa. Pinasa. Yun din ang sabi ni Tito Sen. Imbis na i-shoot, mga kababayan, ipinasa pa. Ganon katindi itong mga senador na to. Anyway, antayin na lang natin, mga kababayan, kung ano yung mangyayari dito. Kasi yung sinasabi ni Chisi Escudero, ulit-ulit man lang po, nakakainis lang.